Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa creatinine, isang mahalagang indicator ng kalusugan ng ating kidney, at ang mga pagkaing maaring magpataas nito. Alam nyo ba na ang creatinine ay isang waste product na natural na lilikha sa ating katawan tuwing ginagamit natin ang ating mga kalamnan? Ito ay inilalabas ng ating mga kidney sa pamamagitan ng ihi. Kapag hindi ito nailalabas ng maayos, maaring magdulot ito ng komplikasyon sa ating kalusugan. Mahalaga na bantayan natin ang ating creatinine levels. Kapag ito ay mataas, maaring senyales ito ng kidney dysfunction o chronic kidney disease. Sa mga ganitong kaso, kailangan ng masusing pag-aalaga at tamang pagkain upang hindi lumala ang kondisyon. Kaya naman, alamin natin ang mga pagkaing nakakataas ng creatinine. Kabilang dito ang mga pagkaing mataas sa protina tulad ng red meat, processed foods gaya ng delata at mga pagkaing sobrang alat. Ang sobrang protina ay maaring magpahirap sa kidney sa pag-filter ng waste products. Tandaan na ang video na ito ay para sa informational purposes lamang. Hindi ito kapalit ng tamang konsultasyon sa inyong doktor o espesyalista. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kalagayan sa kalusugan, kaya mahalaga ang personalisadong payo. Kung may problema ka sa bato o mataas ang creatinine mo, iwasan ang mga pagkaing nabanggit at ugaliing kumonsulta sa inyong doktor. Sa tamang kaalaman at disiplina, maiwasan natin ang mas malalang komplikasyon sa kidney. Tara, alamin pa natin ang mga dapat iwasan. Una sa ating listahan ang red meat. Isa ito sa mga pagkaing madalas nating kainin, lalo na sa mga handaan at espesyal na okasyon. Ngunit mahalagang malaman ang epekto nito sa ating kalusugan, lalo na sa ating kidneys. Alam naman natin na masarap ang karne at marami sa atin ang hindi kayang tanggihan ito. Isa itong comfort food para sa ilan at bahagi ng ating kultura ang pagkain ng karne. Pero alam niyo ba na mataas ito sa protein at creatine? Ang sobrang protina ay maaring magdulot ng dagdag na trabaho sa ating kidneys, lalo na kung may problema na tayo sa bato. Kapag naproseso na ng ating katawan ang creatine, nagiging creatinine ito. Ang creatinine ay isang waste product na kailangang ilabas ng ating kidneys. Para sa mga may healthy kidneys, hindi naman problema ang pagkain ng red meat in moderation. Ang susi ay ang tamang dami at hindi araw-araw na konsumo. Pero kung ikaw ay may kidney issue, mahalagang limitahan ang pagkain nito. Ang labis na creatinine sa dugo ay maaring magpahiwatig ng hindi maayos na paggana ng kidneys. Ang mataas na creatinine levels ay maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan, gaya ng pagtaas ng blood pressure, pagkapagod, at pamaga ng katawan. Kaya naman mahalagang mag-ingat at magpakonsulta sa doktor kung may sintomas. Imbes na red meat, maaari namang kumain ng ibang sources ng protein tulad ng isda na mas magaan sa kidneys at may omega-3 fatty acids pa. Maaari ring subukan ang manok, beans at tofu, mga pagkaing mas mababa sa creatine at mas madaling iproseso ng katawan. Tandaan, ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain ang susi sa healthy kidneys. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at disiplina, maiwasan natin ang komplikasyon at mapapanatili ang kalusugan ng ating mga bato. Sunod naman ay ang mga processed meats tulad ng hotdog, bacon, tocino at longganisa. Madalas natin itong makita sa ating mga hapagkainan, lalo na tuwing almusal. Mura, madaling lutuin at masarap, kaya naman paborito ito ng marami. Sino ba naman ang hindi mahilig dito, di ba? Bata man o matanda, talagang nakasanayan na natin ang lasa at convenience ng mga pagkain ito. Pero alam nyo ba na ang mga processed meats na ito ay mataas sa sodium at preservatives? Ang sobrang sodium ay hindi lang nakakaapekto sa blood pressure, kundi pati na rin sa kalusugan ng ating kidneys. Ang ating kidneys ay parang natural na filter ng katawan. Kapag sobra ang sodium sa ating diet, napipilitan ang kidneys na magtrabaho ng doble para linisin ang dugo. Sa paglipas ng panahon, pwedeng humina ang kanilang kakayahan at magdulot ng chronic kidney disease. Bukod doon, ang mga preservatives na ginagamit sa processed meats, gaya ng nitrates at nitrites, ay may potensyal ding makasama sa kidneys. May mga pag-aaral na nag-uugnay ng labis na preservatives sa inflammation at oxidative stress sa kidney tissues. Kaya naman, hanggat maaari, iwasan o limitahan ang pagkain ng processed meats. Maging mapanuri sa binibili, basahin ang nutrition labels at alamin kung gaano karaming sodium at preservatives ang laman ng produkto. Maraming mas healthy at masasarap na alternatibo naman diyan tulad ng fresh meat at fish. Mas mainam ang mga pagkaing sariwa at natural,
hindi lang para sa ating kidneys, kundi para sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang mga delata o canned goods ay convenient nga, pero alam nyo ba na mataas din ito sa sodium at preservatives? Tulad ng processed meats, ang sobrang sodium sa canned goods ay nakakadagdag sa trabaho ng ating kidneys. Bukod doon, ang mga preservatives na ginagamit sa mga delata ay maaari ring magdulot ng damage sa ating kidneys. Kaya naman, kung maaari, bawas-bawasan ang pagkain ng canned goods. Piliin ang fresh foods hanggat maaari. Mas masustansya at mas mainam para sa ating kalusugan. Maraming estudyante at mga nagtitipid ang umaasa sa instant noodles. Pero alam nyo ba na ang instant noodles ay mataas sa sodium at artificial flavorings? Tulad ng nabanggit natin, ang sobrang sodium ay nakakasama sa ating kidneys. Bukod doon, ang mga artificial flavorings na ginagamit sa instant noodles ay maaari ring magdulot ng stress sa ating kidneys. Kung talagang nagtitipid o nagmamadali, piliin ang mga instant noodles na mas mababa ang sodium content at gumamit ng fresh ingredients tulad ng gulay at itlog para mas maging masustansya. Ang mga dairy products tulad ng gatas, keso at yogurt ay maganda sa ating kalusugan dahil sa calcium. Pero alam nyo ba na ang mga ito ay mataas din sa phosphorus at protein? Para sa mga may healthy kidneys, hindi naman problema ang pagkain ng dairy products in moderation. Pero kung ikaw ay may kidney issue, mahalagang limitahan ang pagkain nito dahil ang sobrang phosphorus at protein ay maaring magpataas ng creatinine levels. Kumonsulta sa inyong doktor para malaman ang tamang dami ng dairy products na maaari niyong kainin. Maraming Pilipino ang mahilig sa seafood, lalo na sa shellfish tulad ng tahong talaba at hipon. Pero alam nyo ba na ang mga shellfish na ito ay mataas sa purines? Ang purines ay natural na sangkap sa ilang pagkain, pero kapag naproseso na ng ating katawan, nagiging uric acid ito. Ang mataas na uric acid levels ay maaring magdulot ng gout at kidney stones. Kaya naman, kung ikaw ay may mataas na creatinine levels, mahalagang limitahan ang pagkain ng shellfish. Sino ba naman ang hindi mahilig sa pritong pagkain, di ba? Pero alam nyo ba na ang mga fried foods ay mataas sa trans fats at sodium? Ang trans fats ay nakakasama sa ating puso at pati na rin sa ating kidneys. Ang sobrang sodium naman ay nakakadagdag sa trabaho ng ating kidneys. Kaya naman hanggat maaari iwasan o limitahan ang pagkain ng fried foods. Maraming mas healthy at masasarap na alternatibo naman diyan tulad ng baked, grilled at steamed foods. Alam naman natin na ang soft drinks ay mataas sa asukal at nakakasama sa ating kalusugan. Pero alam nyo ba na ang mga ito ay mataas din sa phosphorus additives? Tulad ng nabanggit natin, ang sobrang phosphorus ay maaring magpataas ng creatinine levels. Kaya naman, hanggat maaari, iwasan o limitahan ang pag-inom ng soft drinks. Uminom ng tubig, fresh fruit juices, o kaya naman ay unsweetened tea. Maraming nagpapa-healthy ngayon ang nagda-diet at naglilimita ng kanilang kinakain. Pero alam nyo ba na ang high-protein diets ay hindi para sa lahat? Ang protina ay mahalaga sa ating katawan, pero ang sobrang protina ay pinoproseso ng ating kidneys. Kung ang kidneys natin ay hindi kayang iproseso ang sobrang protina, maaari itong magdulot ng stress sa ating kidneys. Kaya naman, kung ikaw ay may kidney issue, mahalaga ang kumonsulta sa inyong doktor bago mag-high-protein diet. Alam naman natin na ang sobrang pag-inom ng alak ay nakakasama sa ating kalusugan. Pero alam nyo ba na ang alak ay nakakasira din ng ating kidney cells? Kapag nasira ang ating kidney cells, hindi na nito magagagawa ng maayos ang trabaho nito at maaari itong magdulot ng kidney failure. Bukod doon, ang alak ay maaari ring magpataas ng creatinine levels. Kaya naman, kung gusto mong manatiling healthy ang iyong kidneys, uminom ng alak in moderation o mas mabuti pang iwasan na lang ito. Tandaan na ang pagkain ng masustansya at pag-iwas sa mga pagkain nakakasama sa ating kidneys ay mahalaga para sa ating kalusugan. Laging kumonsulta sa inyong doktor bago magbago ng diet, lalo na kung kayo ay may existing health condition. Ang video na ito ay para sa informational purposes lamang at hindi dapat ituring na kapalit ng payo ng doktor.
Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips.